little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood. Maraming salamat po sa paghihintay po sa amin. Ayan, pero bago po ang lahat, masaya po kaming magpakilala po sa inyo. Opo, ako po si Sister Bron at taga Palawan po ako. Ako po si Sister Toquero at taga Catanduanes po ako. Ayan. At ngayon po, sa oras po na ito, ang nais po namin na ibahagi sa inyo ay patungkol sa mga propeta. Ang inaabangan natin noong mga nakaraan pa. At dahil noong mga nakaraan, may binigay na mensahe sa atin ang ating buhay na propeta. Pero sa ngayon, bago namin ipakilala ang buhay na propeta at ang 12 apostoles, nagbibigay muna kami ng background kung ano nga ba ang mga propeta at apostoles at ano ba ang layunin nila. Ayan, so yung propeta, alam natin na marami sa mga banal na kasulatan at ganoon din sila ay mga persona na tinawag ng Diyos para maging boses niya dito sa mundo. Ayan. At ngayon, sa panahon na ito, gusto namin na ipakilala sa inyo na meron tayong buhay na propeta. Medyo parang imposible siya, di ba? Kasi hindi siya common. Pero alam namin bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo na mayroon tayong mga propeta. Ayan. Pero sino ba yung mga halimbawa ng mga propeta? Ayan. Pwede po kayong mag-comment sa baba kung meron kayong kilala na propeta. Kahit mula sa Biblia, kahit sino doon. Ayan. Pero gusto namin na magpakita sa inyo ng dalawa sa kanila sa mga sikat na propeta. At ang una ay si Moses. Ayan. Kilala natin si Moses at malaki yung himala na ginawa niya para sa mga kapwa niya Israelita. At ganun din si Noah. Ayan. Kilala po ba ninyo si Noah? Kilala mo ba, Sister Toquero, si Noah? Opo, sister, kilala ko siya. Pero kung kilala niyo rin po siya, pwede po kayong mag-comment sa comment box. Opo. At yun. So, yung mga propeta, paano po ba nila nagawa? Or ano po yung nagkaya nilang gawin? Bakit sila tinawag na propeta? Ayan. So, yung mga propeta, meron silang extraordinary na kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga normal na tao lang dahil sila ay pinili ng Diyos. Ayan. So, doon kay Moses, sa picture na nakita po ninyo kanina, sobrang malaki yung himala na ginawa niya, di ba? Kaya niyang, dahil sa kanyang baston, nahati niya yung dagat at yung mga Israelita ay nakatawid sila sa tuyong lupa sa dagat. Ayan. Pero, ganun din kay Noah. Ayan. So, si Noah, siya yung gumawa ng malaking barko sa tuktok ng bundok. Ayan. Bilang miyembro ng simbahan, naniniwala kami na hindi lang basta-basta naisipan nila na gawin yung mga bagay na ginawa nila tulad ng nakita natin. Dahil sila, alam namin ay nakakatanggap sila ng paghahayag. Ang paghahayag po, ito ay ang komunikasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ayan, maraming salamat, Sister Bron. And di ba na sa unang panahon pa man, pinagkalooban na tayo ng ating Ama sa Langit ng mga propeta. Halimbawa, sila Moises, si Noah, si Adan, at si Abraham. Opo. At gusto rin po namin mag-hello po pala sa mga nanonood po kay Sir Dan Michael, kay Sister Leia, at kay Sister Chona, at sa iba pa. Hello po, maraming salamat po sa panonood po. Sa panonood po ninyo. Pwede niyo po itong i-share or i-comment po yung mga families and friends nyo na gusto pang mas matuto patungkol sa propeta. Pero ayun, yung sinabi kanina ni Sister Bron na extra power nila na natatanggap mula sa Diyos ay yung paghahayag. Ang paghahayag po, kagaya ng sinabi ni Sister Bron, ay komunikasyon ng propeta
at ng tao. At naniniwala po kami na ang Diyos ay walang tinatagong sekreto sa mga tao. At iniahayag lang niya ito sa mga propeta. Opo, at gusto po namin na magbahagi sa inyo ng isang versikulo mula sa Biblia. Ayan. Ayan, makikita po siya sa Lumang Tipan, sa aklat ni Amos. Ayan, so sabi dito, basahin ko po. Amos, Kabanata 3, versikulo 7. Sabi dito, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ayan, yung versikulo po na iyon ay nagpapatunay na yung Diyos sa pamamagitan ng propeta, ibinibigay niya yung kanyang mensahe para sa ating lahat. Walang pinipili yung mensahe na yon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos na hindi niya tayo pinapabayaan. Kagaya ni Noah, kung hindi po dahil sa paghahayag na natanggap niya, na kailangan niyang gumawa ng malaking barko, ay hindi sana maliligtas ang kanyang pamilya at ang iba pang hayop. At kung mapapansin natin at kung maaalala natin na lahat na tao na hindi nakinig kay Noah, sila ay namatay lahat. At ito yung consequence na natatanggap ng mga tao na hindi nakikinig sa mga propeta. Pero alam namin na yung Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Opo, binibigyan niya tayo sa bawat panahon ng propeta upang patuloy na ipahayag ang kanyang plano para sa atin. Opo, at sobrang masaya po siya, di ba? Ayan, pero ang mga propeta ay meron silang kapangyarihan na tinatawag na priesthood o sa Tagalog, pagkasaserdote. Ito ay kapangyarihan mula sa Diyos na binibigay sa mga kalalakihan upang sila ay kumilos sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. Opo, kapag wala silang priesthood, hindi nila magagawa yung milagro na nagagawa dati ni Jesucristo. Kung maalala po natin, sa panahon ni Jesucristo, nagtawag siya ng kanyang 12 apostoles. Opo. At sa kanyang 12 apostoles, ibinigay niya rin ang kapangyarihan ng priesthood o pagkasaserdote. Ayan, makakita po natin sa screen. Opo, na binigyan niya po tayo binigyan niya po ang mga apostoles niya ng priesthood. At simula po noon, lahat na lalaki na karapat-dapat ay binibigyan ng kapangyarihan ng priesthood hanggang ngayon. Sila yung mga kalalakihan na karapat-dapat upang hawakan yung kapangyarihan ng Diyos, upang magawa yung mga kautusan ng Diyos at yung kanyang mga milagro. At naniniwala kami na ang kapangyarihan ng priesthood ay binigay siya simula pa kay Adan, hanggang kila Moses, Noah, Abraham, at hanggang ngayon. At alam namin na sa pagmamahal ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang kapangyarihan para sa mga kalalakihan, para matulungan tayo na makabalik sa kanyang presensya at maging masaya tayo dito sa mundo. Pero kung ang propeta, sila ay nakakatanggap ng paghahayag para sa lahat ng tao dito sa mundo, ipapahayag nila yung plano ng Diyos para sa ating lahat. Ano naman ang ginagawa ng 12 apostoles? Opo, kung maaalala natin po, di ba, nagtawag rin siya ng 12 apostoles. Bali, ang 12 apostoles, sila po ang tumutulong kay Jesucristo noon na mapalaganap ang kanyang salita at ang plano ng ating Ama sa Langit. Ang 12 apostoles, sila yung tumutulong sa propeta upang magawa yung ibang kautusan ng ating Ama sa Langit. Opo, dahil yung Ama natin sa Langit, mahal niya tayong lahat. Hindi lang niya tayo binibigyan ng isang tao para tulungan tayo. Pero marami siyang binibigay na instrumento sa atin upang matulungan tayo na mas malaman ang kanyang plano. Opo. At alam namin na kung patuloy tayo na magsaliksik ng patungkol pa ng mas marami pang bagay patungkol sa mga apostoles at propeta, hindi tayo maninibago sa kanila. Dahil sa banal na kasulatan ay marami yung mga pagkakataon na tinulungan nila yung mga tao. At ganoon din na maging familiar tayo sa
sa ministeryo din ni Heso Kristo mismo. Kasama yung kanyang 12 apostoles. Pero meron po ba kayong kilala sa mga 12 apostoles ni Heso Kristo noon? Pwede niyo pong i-comment sa baba. Ayan, para makilala po ng iba na hindi kilala yung nakilala ninyo. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong, pwede po kayong mag-comment. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Opo. Opo, masaya naming sagutin. Opo. Pero gusto rin naming mag-hello po ulit sa mga nanonood ngayon kay Sister Daisy Deliosa, Mary Grace Villamartin, at sa iba pang nanonood. Maraming salamat po sa panonood sa amin. Alam namin na ito ay isang pamamaraan upang matulungan yung mga tao na mas makilala yung mga binigay ng Diyos para sa ating lahat. Opo, ganun din po kay Sister Mary Ann Ligsay. Salamat Sister sa panonood mula sa Ilocos Norte. At alam talaga namin na totoo yung gawain ng Diyos. At yung pagmamahal niya ay sobra-sobra at pantay-pantay talaga. Diba, Sister Toquero? Totoo po yan. Sa pamamagitan po ng technology, kaya nating maabot ang ibang lugar. Ayan. At ngayon, sa pinaka-hinihintay ng lahat, masaya namang ipakilala sa inyo kung sino nga ba ang buhay na propeta sa panahon ngayon at ang binigay na 2 apostoles na tumutulong sa kanya at sa ating lahat. Alam namin na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo papabayaan. At hanggang sa panahon ngayon, meron siyang binigay na gabay. Kung meron tayong magulang na gumagabay sa atin upang matuto tayong maglakad, magbasa, magsalita, merong propeta na binigay sa atin upang malaman natin lahat ng plano ng Diyos para sa atin, sa ating sarili at sa ating pamilya. At ang pangalan ng buhay na propeta ngayon ay nasabi na kanina ni Sister Leia. Ayan, si Sister Leia Jane Larita. Ayan, so yung buhay na propeta po natin ngayon ay nais namin siyang ipakilala sa inyo. At siya ay si Russell M. Nelson. Ayan, yung picture niya sa screen. Dahil naniniwala kami na yung pagmamahal ng Diyos ay noon, ngayon, sa panahon natin ay parehas lang. Hindi nagbabago ang Diyos sa atin. At maraming pagkakataon din na sinabi sa Biblia, di ba? Sa mga banal na kasulatan, na kung sino siya kahapon, siya ngayon, at siya rin bukas at magpakailanman. Maraming salamat, Sister Bron. Alam po namin na si Propetang Russell M. Nelson ay tinawag ng Diyos na maging propeta. At ito ay binigay para sa atin. Pinadala siya para sa atin upang siya ay pakinggan natin. At ganoon na rin, meron din tayo ngayon na buhay na 12 apostoles. Opo. Ayan. Yan. Nakita niyo po sila. Opo. Bali, sila po yung binigay ng Diyos sa ating lahat para matulungan tayo na mas malaman ng Diyos ang plano niya mas malaman natin ang plano ng Diyos para sa atin. Ayan. At ang 12 apostoles ay may mga pamilya din sila. May kanya-kanya din silang buhay. Kagaya ni Propetang Russell M. Nelson, sila din ay tao lang din. Pero sila ay sinasakripisyo nila ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan upang ibahagi sa bawat tao sa sulok ng mundo ang salita ng Diyos. Ang 12 apostoles po ngayon, sila po ay nasa iba't ibang dako ng mundo. Ayan. Bali, sila po yung isa sa mga nag-spread ng salita ng Diyos sa mga tao sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Opo, at masaya po namin silang ipakilala po sa inyo. Ayan, sige. Ang ating 12 apostoles po sa panahon ngayon ay, ayan, una, si Elder Russell M. Ballard. Pangalawa, si Elder Jeffrey R. Holland. Si Elder Dieter F. Uchtdorf. Elder David A. Bednar. Elder Quentin L. Cook. Elder Todd Christopherson. Ayan, at si Elder Anderson. At ganoon na rin po si Elder Ronald A. Rasband. Elder Gary E. Stevenson. Ayan. At ganoon na rin si Elder Dale G. Ranland. Elder Jarrett W. Gong, and Elder Ulysses Suarez.
Ayan. Sila po yung 12 apostoles na binigay po sa atin upang gabayan tayong lahat. Opo. At kung parang iniisip po natin, puro sila mga foreigner. No, mga puti sila. Parang wala dito sa Pilipinas. Pero, alam namin na sila, yung mga nabanggit po naming pangalan kanina, ay mga tinawag ng Diyos para tulungan yung kanyang mga anak, yung tayong lahat, na makilala pa yung ating Ama sa Langit at si Heso Kristo, malaman yung kanilang mga ministeryo. At ganun din para tulungan tayo na maghanda para sa bukas na kung saan doon tayong lahat tutungo. Ayan. Pero sa ngayon, masaya po kaming mag-share po sa inyo ng isang video. Mensahe po siya ni Propetang Russell M. Nelson sa atin noong mga nakaraang buwan. At alam namin na ito po yung makakatulong din sa bawat isa sa atin ngayon. Na kung meron man sa inyong nakapanood na nito, iniimbitahan namin kayo na panoorin natin ng sabay-sabay ngayon. At pakiramdaman natin kung ano yung mararamdaman ng bawat isa habang pinapanood siya. At gusto rin namin kayong imbitahan na alamin kung ano ba yung imbitasyon ni Propetang Russell M. Nelson sa atin, hindi lang sa amin na miyembro, pero sa ating lahat dito sa mundo. Especially po sa inyong mga nanonood ngayon. Opo, at pwede nyo rin pong isulat po iyan sa comment box. Opo, masaya po kami na mabasa po iyon. At alam namin na marami pong makakakita noon. Malay po ninyo, dahil sa sinabi ninyo, magiging malalaman ng mga tao, maramdaman din ng mga tao yung naramdaman ninyo. Diba? Ayan, sige, panoorin natin yung video. As a doctor, I know the value of good therapy. So, dear friends, may I prescribe 2 activities to help us experience the healing power of gratitude. During my 96 years of life, I've seen a Great Depression, a world war, the rise of terrorism, hunger, and poverty throughout the world. I have also witnessed the advent of space travel, the internet, medical advancements galore, and countless other discoveries that delight me. Prior to my ministry, I was a cardiovascular and thoracic surgeon and spent many hours in operating rooms. As a surgical resident, I was one of the research team that developed the first heart-lung machine to be used in a human open-heart operation. Subsequently, I had the privilege of helping to save lives of hundreds of patients. And sadly, I watched other patients die despite my best efforts. As a man of science and as a man of faith, the current worldwide pandemic has been of great concern to me. As a man of science, I appreciate the critical need to prevent the spread of infection. I also honor the devoted service of healthcare professionals and grieve for the many whose lives have been upended by COVID-19. As a man of faith, however, I view the current pandemic as only one of many ills that plague our world, including hate, civil unrest, racism, violence, dishonesty, and lack of civility. Skilled scientists and researchers are laboring diligently to develop and distribute a vaccine against the coronavirus. But there is no medication or operation that can fix the many spiritual woes and maladies that we face. There is, however, a remedy, one that may seem surprising because it flies in the face of our natural intuitions. Nevertheless, its effects have been validated by scientists as well as men and women of faith. I'm referring to the healing power of gratitude. The book of Psalms is filled with admonitions to express gratitude. Here are just 3 of them. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good.
come before his presence with thanksgiving. Jesus Christ frequently expressed gratitude. Before raising Lazarus from the dead, before miraculously multiplying loaves and fishes, and before passing the cup to his disciples at the Last Supper, the Savior prayed and gave thanks to God. No wonder the Apostle Paul later declared, "In everything, give thanks." Over my 9.5 decades of life, I have concluded that counting our blessings is far better than recounting our problems. No matter our situation, showing gratitude for our privileges is a fast-acting and long-lasting spiritual prescription. Does gratitude spare us from sorrow, sadness, grief, and pain? No. But it does soothe our feelings. It provides us with a greater perspective on the very purpose and joy of life. Nearly 16 years ago, my wife Dancel and I were sitting on the sofa holding hands while we watched television. Suddenly, she collapsed. Despite being well trained to treat the very thing that ended her life, I could not save my own life. Dancel and I were blessed with 9 daughters and 1 son. Tragically, I have lost 2 of those daughters to cancer. No parent is prepared to lose a child. And yet, despite these and other difficult experiences, I am incredibly grateful, eternally, for so very many things. I'm grateful to God for the nearly 60 years Dancel and I shared together, for a lifetime of love and joy and cherished memories. And I thank Him for my wife, Wendy, whom I met after Dancel's passing. Wendy now fills my life with joy. I am grateful to God for the years I had with my 2 departed daughters. This father's heart melts when I see attributes of those girls in the precious faces of their children and grandchildren. We can all give thanks for the beauties of the earth and the majesty of the heavens that give us an inkling of the vastness of eternity. We can give thanks for the gift of life, for our amazing bodies and minds that allow us to grow and learn. We can give thanks for art, literature, and music that nurture our souls. We can give thanks for the opportunity to repent, start over, make amends, and build character. We can give thanks for our families, friends, and loved ones. We can give thanks for the opportunity to help, cherish, and serve one another, which makes life so much more meaningful. We can even give thanks for our trials, from which we learn the things we would not know otherwise. Most of all, we can give thanks unto God, the Father of our spirits, which makes us all brothers and sisters, one great global family. As a doctor, I know the value of good therapy. So, dear friends, may I prescribe 2 activities to help us experience the healing power of gratitude. First, I invite you, just for the next 7 days, to turn social media into your own personal gratitude journal. Post every day about what you are grateful for, who you are grateful for, and why you are grateful. At the end of 7 days, see if you feel happier and more at peace.
use the hashtag #GiveThanks. Working together, we can flood social media with a wave of gratitude that reaches the four corners of the earth. Perhaps this will fulfill, in part, the promise God gave to Father Abraham, that through his descendants, all families of the earth shall be blessed. Second, let us unite in thanking God through daily prayer. Jesus Christ taught his disciples to pray by first expressing gratitude to God and then petitioning him for the things we need. Prayer brings forth miracles. In that spirit, I would now like to offer a prayer for the world and everyone in it. As I pray, I hope you will feel inspired to do the same, pouring out your heart in gratitude for the countless blessings God has given you, and petitioning him to heal our hearts, our families, our societies, and the world at large. Our Father in heaven, as fellow passengers on thy planet Earth, we humbly pray unto thee. We thank thee for life and all that sustains life. We thank thee for the beauties of the earth, for order in the universe, the planets, stars, and all things of eternal significance. We thank thee for thy laws that protect and guide us. We thank thee for thy mercy and loving watch care. We thank thee for our families and loved ones who fill our lives with joy. We are grateful for all who are striving to combat the COVID pandemic. Please bless them with protection and inspiration. Wilt thou help us end this virus that has plagued so many of thy children? We thank thee for the leaders of nations and others who strive to lift us. We pray for relief from political strife. Wilt thou bless us with a healing spirit that unites us despite our differences? Wilt thou also help us repent from selfishness, unkindness, pride, and prejudice of any kind, so that we can better serve and love one another as brothers and sisters and as thy grateful children. We love thee, our dear Father, and pray for thy blessings upon us. In the name of thy beloved Son, Jesus Christ. Amen. Thank you for listening. May God bless you, one and all. Ay, hello po. Ayan. Matsa. Hello. Ayan. Sana nagustuhan niyo yung mensahe sa atin ng ating buhay na propeta. At gusto namin kayong tanungin kung ano ba yung mga naramdaman ninyo habang pinapanood nyo ang si Propetang Russell M. Nelson. Ano yung mga na lumabas sa isip ninyo, naramdaman ninyo na parang gusto nyong pwedeng i-share din sa amin sa pamamagitan sa comment box. Kahit i-comment nyo lang po. Ayan na. Alam namin na matutulungan natin yung ibang tao na mas maramdaman yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan din ng pagbabahagi ng mga nararamdaman natin. Ayan, pero sige. Ayan, pero ngayon, may gusto kami na mga ipakilala sa inyo. At gusto nila din na magbahagi ng kanilang mga patotoo patungkol sa kung paano silang nagkaroon ng mga pagpapala or paano nila natanggap yung mga pagpapala dahil sa sinunod nila yung mga kautusan ng mga propeta, mga payo pala.
At kung mapansin nyo, meron ding imbitasyon si Propetang Russell M. Nelson sa ating lahat. Ang una ay mag-share tayo for 7 days ng mga gusto nating pasalamatan. Oo. At hashtag give thanks. Opo. Noong nakaraang buwan pa siya, binigay na imbitasyon sa atin ni Propetang Russell M. Nelson. Pero alam namin na hindi ito magbabagong imbitasyon niya. Noon, nung mga nakaraang buwan, ngayon, at sa mga susunod na araw, ayun pa rin yung gusto niyang imbitasyon sa ating lahat. At ganoon na rin na maging united daw tayo sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw, individual o pamilya. Subukan natin ang kanyang imbitasyon at alam namin na makakatanggap tayo ng biyaya galing sa Diyos. Ayan, sige. So, unahin natin si Brother Joven. Yan. Ayan. Bali si Brother Joven ay isa rin po siyang member ng simbahan na Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At masaya siyang ibahagi sa inyo ang patotoo na mayroon siya kung gaano ba nabiyayaan ng buhay niya noong nalaman niya na may buhay tayo na propeta. Yun, sige po. Salamat po, sisters, sa opportunity na makapag-share. And hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood. Magandang gabi po. And sige, gusto ko mag-share about sa video na hashtag give thanks. And may invitation si Prophet Russell M. Nelson na mag-share tayo or gamitin yung hashtag give thanks. And actually, hindi ko siya nagawa sa Facebook na mag-hashtag. Pero, trinay ko na mag-personal message sa mga friends ko, family, kasi hindi ako masyado showy sa social media or sa Facebook. So, sa mga friends ko. And yung message na yon is, iba yung impact sa akin. Kasi, nung pandemic, hindi ko alam kung ano yung nangyayari na or ano na ba yung mangyayari. And, naghintay talaga ako naghintay kami, yung family ko, yung parents, yung mga tita ko, naghintay kami ng inabangan namin yung talk niya na yun. And, nagbigay si Prophet ng hope para sa lahat ng tao na, hindi pa wali yung lahat. And, kumbaga, pasalamatan natin yung mga tao na mahal natin. Kasi parang isa sa highlight na di ba, sister? Parang hindi mo alam kung kailan tayo kukunin or hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya parang pasasalamat talaga yung pasalamatan natin yung mga mahal natin sa buhay. Or even yung mga friends and yung mga yung mga close na mga relatives or mga tao na hindi naman masyado na na kokontak or kumbaga may paramdam mo yung pagmamahal sa kanila. And I testify din na yung prophet yung nagagabay sa atin ngayon sa araw na to. Sa lahat ng tao. And alam ko na si Prophet Russell M. Nelson siya yung living prophet na nag-guide sa atin ngayon. And alam ko na He care for us. And yung love na yun is kagaya din yun ng love ni Jesus Christ. Na siya yung messenger sa dispensation na ito. And masaya ako na na nakilala ko yung buhay na propeta. And kumbaga sa pandemic na ito, nagbigay yung inspiration sa maraming tao na hindi mawala ng hope. Kasi kami dati, parang, I feel ko sa sarili ko, hindi ko na alam kung ano yung Kasi, dati, ganitong platform, yung mga social media or mga sa technology, hindi ako masyado, and mas na-appreciate ko yun nung makita ko na yung simbahan is, may mga program sila na ganito, na spread nila yung, yung invitation sa social media. And, parang ganun din yung yung prophet na kumbaga siya yung messenger na na nag-guide sa atin ngayon na mag-share siya ng
messages niya and revelation para sa mga tao sa mundo. And alam ko din na yung shinare ko, sisters, ito. And alam ko na may buhay tayong prophet. And nag-guide siya sa atin ngayon. And buhay siya. And yung revelation talaga is sobrang powerful siya. Makakatulong siya sa atin na mas ma-develop yung faith, maponder natin yung mga sarili natin. And alam ko yung mga shinare ko is ito. And yung mga sa Jesus Christ. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Joven, sa patotoo na meron ka. Ayan, sige. Opo, sobrang magaling. Sobrang maganda yung patotoo na meron siya. Kung paano ba nabago yung buhay niya dahil sa paniniwala niya na mayroon tayong buhay na propeta. At ayun din yung gusto naming maramdaman po ninyo. Kagaya ng naramdaman ni Brother Joven na masaya talagang malaman na mayroon tayong buhay na propeta at malaki yung biyaya na matatanggap natin. Ayan, pero masaya kaming magbasa rin muna ng comment dito sa mga nag-comment dito sa ating live event. Si Brother Jesper, sabi niya, "Good evening sa kay Heavenly Father. Walang imposible, kaya po kailangan natin sumunod ng kagustuhan ng Ama natin sa langit. Kung ano man ang iyong hirap ng buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng ating Heavenly Father. Always pray and pray for thanksgiving. God is always guiding us." Ayun, sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesus Cristo. Amen. Maraming salamat po, Brother Jesper. Sobrang maganda po. Opo, at yun din, di ba? Tulad ng sinabi ni Brother Joven at sinabi ni Brother Jesper, na talaga na pwede tayong maging masaya kahit may pandemic ngayon, kahit nasa kwarto lang tayo, or kahit quarantine tayo, pwede tayong maging masaya talaga. At maraming mga paraan or daan na ginawa yung Diyos or inihanda sa atin para maging masaya tayo. Ayan. At sige, magbasa pa ulit tayo ng isa. Galing naman ito kay Sister Rosemary Rabechan. Ayan, sabi po dito, "In this world full of confusion and bitterness, it is very important to be grateful in all things. Kahit simpleng bagay lang. If we do that, mas magiging masaya tayo at matutulungan tayo nito na mag-set ng light sa mundo." Ayan. Kaya parang every Christmas, palagi nating naririnig yung kanta na "Hold up your light." Hindi ko alam yung pamagat ng kanta talaga, pero nasa lyric siya. Hold up your light talaga. Oo, maraming salamat, Sister Bron. Hold up our lights. Ayan na. Ito yung isang imbitasyon sa atin ni Propetang Russell M. Nelson. Let's be grateful sa lahat ng bagay. And ako, isa sa pinapasalamatan ko is kasama ko si Sister Bron ngayon. Ayan, kasi siya yung nagsusuporta sa akin bilang kasama ko sa araw-araw. Kayo, para po sa inyo, ano yung pinasasalamatan nyo sa araw-araw? Diba? Sabi ni Prophet Russell M. Nelson kanina, pasalamatan natin yung magandang tanawin, ang mundo, ang halaman, kung may garden man kayo, ang ating pamilya sa loob ng bahay. Let's be grateful na everyday nakikita natin sila. Because we never know kung kailan natin hindi sila makikita na. Pero alam namin na merong tamang timing. Pero let's be grateful every day. Ayan, pero yun, magbasa pa tayo ng last na sinabi dito sa comment section. Si Sister Joy Felipe. Sabi niya, it was November last year when President Nelson first gave this invitation to us. At first, it was hard to think about the things I am grateful for. But as I continued, I realized that 7 days are not enough to express my gratitude for so many people and things. I also found my social media flooded with love and peace as I read other people's #GiveThanks post. Salamat, Sister Joy. Sobrang maganda po ito. At kami din, tinry namin siyang gawin noong last November. And we testify na totoo talaga na nagbigay ito ng happiness sa ibang tao at ganoon na rin sa amin. Ayan, pero ngayon, meron po tayong dalawa
na mag-share sa atin ng mga experiences nila. Pero ngayon, tawagan natin si Brother Roy. Ayan, mag-share siya sa atin ng mga experience niya noong nag-share daw siya. Doon, or ginawa yung invitation ni Prophet Russell M. Nelson. Ayun, sige. Gusto ko rin mag-hashtag give thanks sa mga full-time missionaries na nag-invite po sa amin sa live event ngayon. And hashtag give thanks ulit para sa mga nanonood po virtually. And totoo yung sinabi nila ni President Russell M. Nelson na na sobrang makakatulong yung bigay natin ng pasasalamat sa mga bagay na nakaka-uplift sa atin. And nung nag-invite si President Russell M. Nelson noon na gumawa nga nung 7-day na challenge sa pag-hashtag give thanks, ginawa ko siya. And marami akong mga pinasalamatan, yung mga friends na meron ako, yung pagpipray, yung trabaho, yung family, maraming bagay. And nung before pa lang ibigay yun ni President Russell M. Nelson, tsaka nung narinig ko na yun, sabi ko, okay, sabi ko, buti na lang binigay ito ni President Russell M. Nelson kasi mas na-magnify yung ugali ko na mag-give thanks palagi. Kasi ginagawa ko na siya dati kahit sa mga tricycle driver or even sa mga pag bumibili sa tindahan, palaging magpapasalamat. And yun kasi yung inherent na trait ng mga Filipino. Besides sa pagiging hospitable, sobrang mapagpasalamat yung mga Filipino. And nung binigay ni President Russell M. Nelson yung invitation na yun, marami akong na-realize na mga bagay. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sobrang nagpapasalamat ako kasi may access tayo kay Heavenly Father through prayer. Nasasabi natin yung mga yung laman ng puso natin sa Kanya na sobrang ini-entrust natin lahat sa Kanya. Na-realize ko rin na sobrang grateful ako sa mga friends na meron ako dito sa simbahan and even sa labas na nandyan palagi para tumulong, hindi lang sa mga times na down ako, kundi sa mga times na masaya rin ako, nandyan sila. And nagpapasalamat din ako sa opportunity na makapag-work and makapag-earn din para sa mga bagay na pinag-iipunan ko na makakatulong sa pag-build ng kingdom ng Diyos. And sobrang timely yung challenge na binigay ni President Russell M. Nelson kasi sa panahon ngayon marami ng mga bagay na nangyayari na hindi natin masyadong naiintindihan o may mga bagay na mga masakit sa ulo. Pero dahil sa invitation na mag-give thanks, mas na-open natin yung sarili natin sa mga positive na mga bagay. Mas fina-flood natin ang isip natin ng mga positive instead na negative. And truly, makikita natin yung peace, especially pag nag-hashtag give thanks tayo, especially kay Jesus Christ, na siyang author talaga ng peace. Sobrang nagte-testify din ako na ang mga living prophets, isa sila sa mga binigay sa atin ng Diyos para ma-realize natin na ginagabayan tayo ng Diyos sa panahon natin ngayon. Gaya ng sinabi nila sister kanina na ang mundo, mahal ng Diyos before, ngayon, at sa future. Hindi pinapabayaan ng Diyos. And kung ano yung ginagawa ng Diyos dati, gagawin niya kahit sa ngayon at sa future. Kasi He is an unchanging God. And I am also grateful na meron talagang prophets. Kasi every time na binabasa ko yung mga talks nila or pinapakinggan ko, sobrang na-edify ako at nare-realize ko yung mga bagay na kailangan kong baguhin, yung mga bagay na kailangan kong i-improve at mga bagay na kailangan kong i-maintain. Kagaya kanina sa rebroadcast ng General Conference, sobrang na-uplift ako sa una pa lang kay Elder Oakdorf pa lang kasi ang ganda ng talk niya.
And nung narinig ko na may mga temples naman na itatayo, mas naging happy ako doon kasi it goes to show na ang Diyos nag-work, or the work of the Lord really does not stop kahit sa mga panahon ngayon. And patuloy siyang press forward. And yun. And alam ko na it's very important na tandaan natin sa panahon ngayon na kailangan natin maging positive at maging grateful. Hindi natin kailangan i-disregard yung mga negative na mga bagay kasi important din sila. Sila yung mag-mold sa atin as tao and magtuturo sa atin ng mga bagay na kailangan nating malaman. Pero mas maganda kung i-associate din natin sa buhay natin yung mga positive na mga bagay. Kasi yun din yung tutulong sa atin para ma-overcome natin yung mga challenges na dumarating sa buhay natin. And alam ko na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay simbahan ng Diyos. At pinapamunuan ito ni Jesus Christ mismo. And ginagabayan tayo sa pamamagitan ng mga buhay na propeta. And naniniwala ako na si President Russell M. Nelson is tinawag siya ng Diyos na binigyan ng kapangyarihan, kagaya ng sinabi nila sister, na ang priesthood na nagiging valid ang mga bagay na ginagawa dito sa simbahan dahil merong kapangyarihan, merong otoridad na galing sa Diyos na para i-administer yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa mga anak niya. And naniniwala ko na ang scriptures, very helpful sila. Ang four standard works ng simbahan, ang basic na standard ng simbahan, ang Bible, Book of Mormon, Pearl of Great Price, and Doctrine and Covenants. Very helpful sila, hindi lang sa mga times na may problema tayo, pero sa mga times na gusto natin na mas ma-improve yung sarili natin. At ito yung map natin pabalikin na Heavenly Father. And naniniwala rin ako na hindi tayo nag-iisa. Marami tayong kasama na makakaintindi sa atin at marami tayong may binigay sa atin ang Diyos na mga ministering angels sa paraan ay sa mga ministering angels sa pamamagitan ng ating mga friends, families, and even outside the church. And alam ko na very important na yun nga, palaging mag-hashtag give thanks tayo. Kahit yung mga bagay na maliliit, hindi naman kinakailangan na i-vocalize natin palagi yung pag-give thanks natin. Kahit sa mga silent prayers natin, pwede tayong magpasalamat. Pero siguro mas magiging uplifting para sa ibang tao na i-express talaga natin yung pasasalamat natin sa kanila. And alam ko na ang mga bagay na sinare ko ay totoo. And gusto kong iiwan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Kinakabahan Kinakabahan si Brother Rod. Opo. Thank you so much, Brother Roy. Sobrang, gitna tayo. Yan. Sobrang maganda yung patotoo na meron siya. At yung minimit po niya na General Conference, ito po yung nangyayari bawat taon na kung saan lahat po ng miyembro ng simbahan ni Jesucristo, ng mga banal sa mga huling araw, ay nagtitipon sa kanilang bahay upang mapanood po ang live na salita ng ating buhay na propeta at iba pang leaders ng simbahan. At iniimbitahan po namin kayo na pwede nyo siyang mapanood sa YouTube. Opo. At i-share namin yung link sa inyo dito sa comment section mamaya. Ayan. Pero maraming salamat doon, Brother Roy, sa mga share niya. At ngayon, magbasa tayo ulit ng comment. Ayan, may nag-comment ngayon na gusto rin niyang mag-share. Si JM Lobrigas. Sabi niya, Good evening, sisters. I want to share my message here at sana po ay mabasa niyo po ito. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng panalangin na aking natanggap. At I'm so much thankful for all the blessings and the opportunity that I have. And being a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ito ang ilan sa mga malalaking biyaya na aking natanggap sa aking buhay. Maraming salamat po. Ayan. So,
marami talaga tayong pwedeng ipagpasalamat, di ba? So, salamat, Brother JM. At alam namin na yung message po ninyo ay mababasa po ng maraming tao at sa pamagitan po nito, pwede po na matulungan ninyo sila na ma-uplift din kung may mga pinagdaraanan sila. Ayan. At ganoon din, ayan. So, marami tayong ipagpasalamat talaga. Kahit konti lang, kahit wala tayong pera, pwedeng magpasalamat. At least, buhay tayo at malusog tayo. Wala tayong COVID ngayon. Diba? And if we are faithful, we can hanap ng trabaho. Opo, ayan. Maraming salamat, Sister Bron. Yan, we need to be grateful talaga kasi even though may pandemic, meron pa rin tayong nagagawa. Opo, kahit medyo mahirap yung paglabas-labas, ay kahit pa paano, meron pa rin tayong time sa family natin and sa friends also using technology or social media. Hello po pala kay Brother Raymart Marticio. Hello po. Ayan. At kay Sister Daisy Deliosa. Maraming salamat po sa panonood ninyo. We hope na natutulungan po kayo nito. At ngayon, sa pinakahuli, may isang member din ng simbahan na Jesucristo na gustong mag-share ng kanyang patotoo sa atin. Ang pangalan niya ay Sister Cheryl Lazarito. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda ngayon ni Sister. Palagi man. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood worldwide. Sa mga kaibigan ko na nanonood ngayon sa Cagayan de Oro, sa Rojas, yung mga kapatid ko na nanonood ngayon dyan sa Alabang. Good evening. And sa lahat po. Tsaka sa mga missionaries. Ako din po, gusto ko magpatotoo sa inyo, brothers and sisters, na marami akong natutunan sa invitation ni President Nelson sa Give Thanks. Kasi very timely yung message niya during this pandemic. Alam natin maraming tao ang apektado dahil sa pandemya na nangyari. Alam natin na maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkasakit, maraming nawalan ng bahay kasi kailangan mong lumipat, makisama sa iba dahil hindi mo na kaya magbayad ng renta. Kami din, we were affected by the pandemic dahil limitado yung galaw. Pero isang bagay na naging thankful ako ay ang panahon na I have time sa mga anak ko, 24/7. Yun yung, nung maliliit pa sila, wish ko na mag-homeschool yung mga anak ko para I can take care of them 24/7, na hindi sila mawawaglit sa paningin ko. And wish granted dahil kasama ko na sila for mula 2020 hanggang ngayon. So hindi na talaga sila nawawala sa paningin ko except aalis. Nagkaroon ako ng time na makapagtanim ng maraming pananim namin. And we go back to basic. Yung panahon na mas nakatulong kami ng marami sa mga resellers kasi nai-open namin sa kanila ang pagtitinda, ang pag-earn kahit na maliit. So, nung ginagawa ko po yung Give Thanks na invitation ni President Nelson, mas na-feel ko na it is truly healing for all of us na nahihirapan dahil sa dulot ng pandemya. Mas naramdaman ko na mas marami akong blessings na dapat ipasalamat sa Diyos kesa magreklamo, mag-murmur sa pinagdadaan ng hirap. Yung hindi ka na makalabas ng bahay, total lockdown, limitado, naka-face mask ka, hindi komportable yung galaw mo. Pero I look on the bright side of it na may reason kung bakit. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may rason. And kailangan lang natin maintindihan ano yung rason na yon. Isa pa sa ipinagpapasalamat ko, nung bata pa ako, takot akong mag-bike. Once lang ako nag-bike sa CCP, natumba ako, hindi na ako umulit. Every time nakikita ko ang bisikleta, may trauma ako. Pero nung pandemic, walang magdi-deliver ng paninda ko. Natuto ako mag-bike.
gamit ko ang BMX. So, maliit, lalakad lang ako papunta sa pagde-deliver kapag nasa highway. Hanggang nag-evolve na siya, kaya ko na ang mountain bike. So, na-realize ko na as we look on the brighter side of what's happening sa buhay natin, mas marami tayong madidiscover sa buhay natin na skills, talent, and capacity natin to improve every day. Na-appreciate ko yung family na meron ako, yung mga kapatid ko na nasa malayo. Na-appreciate ko ang gospel, kung papaanong nasa right track pa din kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon. Naging easier para sa amin, sa pamilya ko, na maintindihan na dapat kaming palakasin sa sarili namin habang may pandemic. So, mas pinapalakas namin ang resistensya namin, ang aming skills, basa, aral, ang time para mas mag-improve spiritually so we can serve better. Tapos na-appreciate ko din ang technology. Hindi kasi ako techie as a person. Pero dahil dito sa mga virtual classes, virtual lesson, natuto akong mag-Zoom, natuto akong gumamit ng Google Meet, natuto akong gumamit ng mga messenger through the help of mga very good na mga technician, ng mga SA, si JM, sina Joven, sina Roy. They are angels given to me personally to learn these things na I am grateful kasi nakakapag-share kahit sa ibang bansa. We know that this live video will be broadcasted sa buong Pilipinas, sa buong bansa. So, utang ko yon at pasalamat ko sa mga taong na pakagaling para gawin itong bagay na to. Dati-rate, nung walang pandemic, pag Legazpi mission ka, Legazpi mission lang yung scope mo. Pero ngayon, you are a missionary sa buong mundo. And kami, member, missionary ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ng buong mundo. So, sobrang nagpapasalamat po ako sa opportunity na to na ma-invite kami to share our testimony. At salamat po sa family ko na nagre-remind sa akin palagi na I have to be a better person, and sa mga teachings sa simbahan na tumutulong sa akin na ma-bring out yung best version of myself para mas maging help ako sa family ko, sa community, at sa simbahan. Yung pinaka-recent na nag-gain ako ng testimony, yung sa vaccine, gusto ko itong i-share sa inyong lahat kasi palagi naming nire-recite sa bahay yung Doctrine and Covenants, Section 138, yung what I, the Lord, have spoken, I have spoken. And I excuse not myself, though the heavens and the earth pass away. My word shall not pass away, but it shall all be fulfilled, whether by mine own voice or by the voice of my servants. It is the same. So, nung nakita ko si President Nelson that he was vaccinated, tapos he invite members to be protected from this pandemic, yung personal ko na feeling as a person, medyo nakakatakot. Siyempre, di ba, nakikita natin sa Facebook na nakakatakot yung vaccine, yung gamot, ito, ganyan, mga kuro-kuro, mga opinion. Yun ang tumulong sa akin na magdesisyon ako sa sarili ko na magpabakuna because I know and I believe that President Nelson is a prophet of God, katulad ng mga propeta na tinawag nung unang panahon. Si Moses, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao, but he was able to do miracle for the people of God. Si Noah, he was even mocked because napakainit ng panahon na yon, and he was building an ark on top of the mountain, and yet nangyari yung baha. So ako, naniniwala ako at alam ko sa sarili ko na ang sinabi ni President Nelson as a living prophet in this dispensation ay totoo. At alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Isa pa sa natutunan ko, yung sabi kanina ni President Nelson sa kanyang video na siya ay a man of science and a man of God. It's so amazing to know that we have a living prophet in this dispensation na
physician. Alam niya ang gamot at alam niya na ito ay inspired of God para maprotektahan tayo at matulungan tayo na makaiwas at mabigyan tayo ng protection. Though it's not an assurance that we will not be infected, kailangan pa rin yung health protocol na sundin natin. Sobrang nagpapasalamat ako sa propeta dahil sila ang nagbigay ng linaw sa lahat ng kaguluhan na meron sa isip ko. Kaya yung mga nanonood ngayon, kung may tanong kayo, very open ang page ng mga missionaries to answer all your questions. Kasi once I was confused, I attended different denomination, I visited different congregation, and nagsaliksik ako. Nagtanong ako at hinanap ko yung simbahan na tutulong sa akin para mas maging malapit ako sa Diyos. When I had my first discussion with the missionaries, na-feel ko yung spirit, naramdaman ko that the plan of salvation ay binigay sa atin ng mas malinaw through the prophet Joseph Smith. Palagi kong sinasabi sa sarili ko at sa maraming tao na nakakakilala sa akin, at every time nabibigyan ako ng chance na mag-testimony about the church, na I will always be grateful kay Prophet Joseph Smith because he laid down his life and I gained mine. Yun yung isang bagay na sobrang thankful ako. Hindi po namin Diyos si Prophet Joseph Smith, but we are always grateful dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na mabuksan ang aming mga isipan sa kagandahan ng Ebanghelyo, kabuuan ng Ebanghelyo. Kaya po ngayon, yung buhay na propeta namin, si President Nelson, natin, brothers and sisters, ng buong mundo, we believe that he is a prophet of the world, ay hindi tayo pababayaan. Kaya kung na-feel namin itong mga bagay na ito, nalaman namin, gusto namin kayong i-invite to discover it for yourself. Magsaliksik, mag-aral, yung mga bagay kasi na naguguluhan kayo tungkol sa aming pinaniniwalaan, it's only us who can answer your question. Kasi kami yung naniniwala sa mga bagay na to. Alam ko po, brothers and sisters, na mahal tayo ni Heavenly Father, though we cannot see Him with our natural eyes. He has sent us prophets and apostles to guide us in this last dispensation, in these last days. Na kahit na nasa trying times tayo, hindi niya tayo pababayaan. Patuloy tayong gagabayan at maging ano lang po tayo, listen to their words and listen to learn kung paano natin i-apply yung mind and will of our Heavenly Father. Alam ko sa puso ko na totoo ang lahat ng sinabi ko, totoo ang mga teachings ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and ang lahat ng prophets that has been called mula kay Joseph Smith down to President Nelson are indeed called of God. They are given a gift to guide all of us. And I'd like to share these things sa pangalan po ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you so much po. Yan. Sobrang maganda yung patotoo rin na binigay ni Sister Cheryl. And hindi lang yung sarili niya, or hindi lang siya mismo personally, ang nakatanggap ng biyaya po, di ba? Pero pati ang kanyang pamilya. At ngayon, kasama niya yung asawa niya. At masaya din siyang mag-share sa atin ng patotoo niya. Ayan. Pero bago yun, habang hinihintay natin siya, magbasa pa tayo ng comment dito. Ayan. Sinabi dito ni Francisco M. Empleo, ayan, basahin natin. Sabi niya, "Good evening, brothers and sisters. I just want to share my experience nung sinunod ko yung invitation na binahagi sa atin ng ating prophet na si Prophet Russell M. Nelson. Nakatulong talaga sa akin, especially sa family ko, yung invitation na ito kasi mas nalasan yung takot namin about sa virus na kumakalat sa buong mundo at napalitan iyon ng kasiyahan kasi kahit na may pinagdadaanan tayo, nagagawa pa rin natin na magpasalamat sa mga blessings na na-receive natin.
and it gives us joy. Isa sa natutunan ko nung ginawa ko yung invitation is mas na-develop sa akin, sa family ko na maging positive palagi sa mga nangyayari sa buhay. Kahit na maraming negative ang dumarating. And also, even though 7 days lang yun, pero pwede pa rin ulitin yung invitation for us to be strengthened palagi. And para alalahanin natin na we are all special, kaya tayo nabibiyayaan ng blessings sa gitna ng pinagdadaanan natin ngayon. Kasi we are all the children of God. Yun lang po, and I just want to leave this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you so much po, Jaan. Francisco M. Empleo. Ayan, sobrang maganda. Kung napapansin niyo po, tawag namin sa inyo, brothers and sisters, dahil naniniwala kami na lahat tayo dito sa mundo ay magkakapatid. At ang mensahe namin sa inyo ay para sa buong mundo. Kung makita nila. At ganoon na rin, alam namin na ang mensahe ng ating buhay na si Propetang Russell M. Nelson ay para sa ating lahat. At ngayon, imbitahan natin, ayan, joke lang pala. Oo, hindi pala available. Pero po yun, magbasa pa tayo ng last comment sa comment section. Ayan. Ito po ay galing kay Brother Roger Monjeco. Sabi po niya, to appreciate even in a small things we receive every time and great to say thank you. It's great to say thank you. In fact, it was a blessing coming from our Heavenly Father, which is Jesus Christ. And we all know that those blessings are provided to us to feel the highest desire and ambition of all human being, which was the pleasure or happiness. Good evening, everyone. I'm happy to watch you this time from Buleno, Masbate. Ayan. Salamat, Brother Georgie, no? At yun, alam namin, brothers and sisters, na let us, like, if we follow yung mga imbitasyon ng buhay nating propeta, we will mahanap natin yung daan. Naalala ko yung isang kanta sa primary. Alam mo ba yung Sister Toquero? Kantahin Yung- mo, sister. Ang wala akong talent sa pagkanta pero magpo-practice ako. Pero yung lyrics lang siguro. Sige. Yan. Sabi doon yung follow the prophet. He knows the way. At tulad ni Moses at ni Noah, kung yung mga tao na yun ay nakinig, kay Moses, nakinig yung mga tao at naligtas sila kahit hindi sila lahat. Pero yung kay Noah, nakita natin na malinaw yung resulta. Ayan, at sa pinakahuli, bago kayo magpaalam, masaya kayo magbahagi ng isang biyaya na matatanggap ng bawat isa sa atin kapag tayo ay makikinig ng patuloy sa salita ng buhay na propeta. Na mababasa natin dito sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. At alam namin ang Aklat ni Mormon ito ay sumusuporta sa Biblia. Hindi namin siya isa pang Biblia, pero isa pa siyang tipan at banal na kasulatan na binigay sa atin upang mas matuto. At makikita natin dito sa Mosias, Kabanata 15, versikulo 11, na sa part na ito, dito sasabihin kung ano ba yung biyaya na matatanggap natin kapag nakinig tayo sa salita ng buhay na propeta. Sige po, sister. Sige. Sabi po, Masdan, sinasabi ko sa inyo na kung sino man ang makikinig sa mga salita ng mga propeta, oo, lahat ng banal na propeta, sila ang makatagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ayan, maraming salamat na lahat po tayo kapag gagawin natin na pakinggan ang mga salita ng propeta, tayo ay magiging tagapagmana ng Diyos. Opo, di ba? Ano ba yung itsura ng kaharian? Opo, kung ano yung ini-imagine yung kaharian, mas maganda pa dun yung kaharian na ipagkakalob sa atin. At matatanggap lamang natin iyon kung gagawin natin na pakinggan at gawin at sundin ang mga salita ng buhay na propeta at ganoon na rin ng kanyang 12 apostoles. Opo, brothers and sisters. At kung meron man po kaming mga nababanggit na mga salita dito sa live na ito at hindi po ninyo siya maunawaan, pwede nyo po itong i-comment po sa ibaba
At masaya po kami na tulungan kayo na maunawaan yung mga bagay po na ito. Yan, pero sa ngayon, ayun lang po yung gusto naming ibahagi sa inyo. At masa kayo magpaalam. And sa muli po, kami ay mga missionary ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At nandito kami ngayon sa Sorsogon City. If gusto nyo ng mga kasagutan sa inyong katanungan at mas makilala pa ang patungkol sa ating propeta, pwede nyo kaming i-message sa group chat or pwede kayong mag-comment at i-message namin kayo agad. Opo, at yun din sa mga tao na wala sa Sorsogon or sa Legazpi. Meron pong mga missionaries sa mga lugar po ninyo. At makikita nyo po sila kahit saan. Yan, pero ayun lang po. Paalam!